Hello, hello guys, it's me again. Yay! Bago tayo magpatuloy, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At pag-usapan natin itong mainit-init na issue patungkol kay Joel Villanueva. Uh-huh. Mm-hmm. Then, yan. Ayan ha. Yan. Pag-usapan natin yan. Mga kasama natin dito talagang mainit din sila na gusto nilang malaman talaga kung saan napunta itong flood control at sino yung mga involved dito. Kailangan panagutin ang dapat. Buwe, kunyari ka pa eh. Aray ko! Maang-maangan ka eh, kasali ka naman. Lulusot ka pa. Di ka ubra. Sila to eh, tatlo to sila. Si Bongo, si Tis, at si Joel. Yan. Joel. Aray ko! Tuloy. At managot, ito ang inihayag ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Aniya, inaasahan ng mga senador ang malaking aksyon sa bahagi ng sanghay ng ehekutibo kaugnay ng pag-iimbestiga sa issue. Batay naman sa mga pag-uusap sa Senado, sinabi ni Senador Villanueva na nais din nilang itulak ang investigasyon sa mga naturang proyekto. Kumpiyansa naman ito na hindi sangkot dito ang sinumang miyembro ng Senado. I can only speak for this house, not the Okay. other house, and as far as I'm concerned, as the majority leader, Yari ka. Aray! Aray ko! Aray ko! of the Senate, I don't see any senators involved in any of the Oh, sinungaling. Dahil dyan, palakpakan. Etong sa'yo, pultang ka, Rambo ka. these 15 construction firms. Tumanggi namang kumpirmahin ni Senador Joel Villanueva kung may koneksyon ang panig ng House of Representatives sa 15 contractors ng gobyerno para sa flood control projects. Bibigyan ko na lang kayo ng Nakakot pa ka dyan. Kahit si Saldi ko pa yan. Di ba? Si Saldi ko, paalyado din niya ni BBM. Pero hindi niya yan sasantuhin. Walang pinipiling kaalyado yan. Kaalyado ka man o hindi. Mananagot ka kung may paglabag ka. Ganun yun. Kayo kasi, ang gulo-gulo nyo eh. Tuloy natin to siya, no? Si Joel. ng mga papeles para mas magandang yun ang magsalita kesa po ako. Yan. Para kay Senador Villanueva, isa rin itong depensa at pagpapatunay na wala silang kaugnayan sa mga issue ng flood control project na ipinupukol sa kanila kasabay ng paghahalal ng Senate presidency. Binigyan din ng mambabatas na mahalaga na maging impartial, mataas ang kredibilidad at walang sasantuhin sa investigasyon na gagawing kaugnay ng flood control projects. Kung mapapanagot-an niya ang mga sangkot dito, Ano ba naman kasi yung mga flood control ngayon? Puro substandard. Di ba? Ang laki-laki ng budget tapos kukurakotin nyo lang. How sad.
Sige, kayo mga DDS, boto pa kayo ng mga trapong senador. Kayo lang din naman yung may hirapan dyan. Balik nyo sila ha, ulit ha. Balik nyo lahat ng mga politikong korap. Diyan kayo magaling. Hangad nito na magkaroon ng integrated flood control programs at hindi patsi-patsi ang proyekto. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Diba? Lahat naman na nasisilip dito na flood control. Project pa yan ni Nino? Idigong. Kung hindi substandard, ghost project. Diskaya, kanino kalyado yan? Kanino contractor dati yan? Nag-umpisa, nakapasok. Dati nang naban yan. Di ba? Nakabalik lang yan nung Duterte admin. Ganun yun. O, tingnan natin itong pagsisinungaling ni ni Joel Villanueva. Sa gitna ng flood control scandal, isa na namang video ang lumutang sa tila ugnayan ni Senador Joel Villanueva at controversial District Engineer Henry Alcantara. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi lang po bilang district engineer. District Engineer Villanueva. Palakpakan. Laglag mo ha, laglag mo. Laglag mo ha. Tignan nyo mga kababayan ha, mga loyalist ha. Tignan nyo kung paano si Joel ilaglag dito. Yan ang throwback video ng talumpati ni Nooy DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bocaue, Bulacan at ng bagong Pagoda View Deck. Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senator Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Pag po kinakausap ako si Sen, ano ba yun, magkano pa kulang natin dyan? Kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, eto na po tayo ngayon. Ano nangungulit? Grabe naman yan, Joel. Di ka na nadala. Meron ka pang Aaron Charity dati. Meron ka pang Napoles, speed up. Ngayon, dawit ka pa rin, flood control. Suki ng anomalya to. Get tuloy. Isang matatag na proyekto na inilaan ang ating buting senador at ang kanyang pamilya. Sa report ng Philippine News Agency, kabuang 68.84 million pesos ang nilaang budget para sa nasabing proyekto na sinimulan noong 2019. Ayon, diba? Kailan sinimulan? 2019. Lahat ng anomalya, lahat ng anomalya na nasisilip ngayon. Ganin ng administrasyon. Duterte. Bakit hindi ito inimbestigahan ng PACC na pinagmamalaki ng mga DDS na tungaw? Kaya kasi tinanggal yung PACC dahil walang kakwenta-kwenta yun. Walang silbi. Kung lalagyan mo ng PACC yan, ano nang gagawin ng COA? Ano nang gagawin ng Blue Ribbon Committee? Ano nang gagawin ng mga Congress? Mga investigador din sila dyan. Pati Congress, may dawit dyan. Lahat tayong sisinu-sinuhin dito kung pag mali ka, by
gunshot ka. Kung mali ka, managot ka, syempre. Aray ko. Dapat ganun. Buti nga may Pangulo tayong nakapagsiwalat ng mga anomalye, mga korupsyon. Diba? Parang yung nakaraan administrasyon, meron ba? Meron ba siyang siniwalat na korupsyon dyan sa ano? Sa Senate, Congress? Wala, di ba? Ayon kay Alcantara, ang Top-Notch Construction ang gumawa ng proyekto. Isa ang top-notch sa 15 kontratista na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha umano ng pinakamalaking budget sa flood control projects. Una nang dumistansya si Villanueva sa issue ng maanumalyang flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. O diba, sinungaling ka. Huli ka na. Lulusot ka pa. Ano kahito? Nahuli na, nadulas pa. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang Pawa, epic ka pa. Wag ganun. Ituloy. flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Hindi nga. Hindi ka nga lumapit, pero may lumapit sa kanila. Ganun naman yun eh. Dudungisa mo pa ba kami mo? Siyempre, mga tao ka eh. Ganun lang, ikaw naman. Ginagawa mong ano eh, hindi kami pinanganak kahapon. Joel, Lord. Ha? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Sabi ni Senator JV, hihilingin niya sa Senate Blue Ribbon Committee na masabpina para sa susunod na pagdinig ang mga naging opisyal ng Bulacan 1st District Office ng DPWH. Itong dapat Oh, si ano. Sabihin nyo, ituloy nyo ha. Ito ang mahirap kasi. Yung mga kontraktor, yung mag-iimbestiga dyan, yung mga nagkontrata sa kanila. Senador din. Ayop, antinder. Siyempre, hindi talaga sila mano yan. Sila yung tipong, yung mga kontraktor, ano sila, iimbestigan sila ng mga nagkontrata sa kanila. So, ibig sabihin nun, hindi sila ilalaglag, syempre. Alam na yan. Oo naman, imbestigahan itong mga particular districts, mukhang masyado na sila naging sakit. I receive information na papasok sila 10 a.m., 2 p.m., alisa na, at magkakasino na, sabay-sabay. Yun. Kasino pa more. Grabe talamak ng mga corruption ngayon sa Pilipinas. Hanglala. Jutang Genemes kayo. Diba? So, tsaka yung lifestyle nila iba na. Dapat yan ang imbestigahan. Una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na maaring may mga senador ang nakinabang sa mga Yes. Yung 142 billion insertion na ginawa ni Tis. Saan mapupunta yun dapat? Saan napunta yun? Di ba sa flood control? Oh. Kasi sa flood control may pera. Hindi ka agad masisilip. Hindi ka agad masisilip yun. Biruin mo. Siyempre, ako yung contractor. Siyempre, tuturuan ko yan kung anong gagawin. Para hindi ka agad masilip. At least makita yung picture na tapos na.
pero low quality. Biruin mo, 3 truck ng buhangin. Tapos, ang sementong ilalagay, kalahating sako lang. Pera na agad. Money, baby. Easy money. Dahil dyan, full tank ka, Rambo ka. Grabe kayo. Ang lulupit nyo. Infra project ng pamahalaan. Kaya may rekomendasyon siya sa Malacanang kaugnay ng isumbong sa Pangulo website. If it's not asking too much, I would like to propose that the Sumbong sa Pangulo website be expanded to cover other infrastructure projects, hindi lang flood control. It will really help a lot because it helped us a lot. Kasado na sa Lunes ang ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control project ng gobyerno. Para sa agenda. Saldi ko, mating ka ha. Di na kita nararamdaman ha. Kilalang kaalyado ka ni BBM. Pero this time, tabla-tabla muna. Sagutin mo yan. Yaman-yaman nyo eh. Dapat nga pati itong siya Pabichong ko eh. Dapat isa rin to sa maimbestigahan din. Dahil sa flood control sa Valenzuela. Tapos itong plato si Marcoleta selective lang siya masyado. Masyadong selective. Bakit hindi mo pa imbestigahan yung 51 billion flood control budget sa Davao City na congressman si Polong Duterte? Huwag masyadong selective. Hiniling mo yung blue ribbon eh. Sino lang titirahin mo dyan? Hindi porket Duterte black ako, no. Porket na binigay lang sa yung blue ribbon committee, ayaw mo na silang imbestigahan. Huwag masyadong selective. Ito pa. Yan. Marcos on infra. Wow. Mahiya naman kayo. Sabi dito, soon after Malacanang release preliminary findings from its own review, the report confirmed what many suspected. Aray ko. The country had spent an astonishing 545.64 billion pesos on 9,855 flood control project between July 2022 and May 2025. So, July 2022. Yan, July 2022. Ganinong administrasyon yan? Sabi niya, si BBM. Sige. Sabi natin si BBM. Kailan inapprove yung July 2022 na budget? Ano tayo ngayon? 2025. Ano ang pinag-uusapan na budget? 2026. So ito, July 2022, kailan pinag-usapan to? Kailan in-approve? Siyempre, July 2021. Kanino admin? Digong. Simpleng logic lang, mga ka-DDS. Ayoko maging DD. Ang hirap maging tongaw. Ang hirap, grabe yung requirements nila. Ito, July 2022. So, ibig sabihin, pinag-usapan tong budget na to, hiniring tong budget na to, July 2021 at na-approve ng mga December, ganun. Simpleng logic lang eh.
Lahat na yun ng flood control na hanggang 2025. Naka-budget na yan. Di ba pinagmamalaki nyo mga DDS kayo? Na ano? Maraming flood control si Digong. Wala, saan na? Kung meron naman talaga yan eh. Hindi ganyan kagrabe, kalala. Yung baha na nananalasa sa buong bansa sa Pilipinas. Hindi ganyan kalala. Kung meron man talaga. Pero yun yung flood control na hindi naman binabaha. Yung lugar na hindi naman binabaha. Doon sila naglagay ng flood control. Yeah? Hindi pa sinunod yung master plan. Hindi inadapt ng administrasyon ni Digong, yung kay Pinoy. Mas maano pa nga talaga eh. Dapat naging contractor talaga si si Jun Palafax yata. Si Palafax. Pero yun niya, yung Dubai, isa siya sa sa may utak kung bakit gumanda ang Dubai. Si Palafax, yan? Ilang beses nilang sinubukan mag-bid sa MMDA at DPWH ng kontrata. Mababa yung offer nila pero hindi naman sila nananalo. Bakit? Walang lagay eh. Kailangan pala pag bidder may lagay ka. Ganun sa Pinas. Antindi ng administrasyon dati. Ito, July 2022. Pinag-usapan tong budget na to malamang sa malamang 2021 eh. Diba? Kasi tayo, 2025 pa lang, pinag-uusapan na yung 2026, hinihiring na nila yan. Sabihin ng mga DDS, kay BBM yung project na yun, nakita eh. Paano kay BBM nga? Ikarugtong yun ng ng 13,000 nyo. Flood control. Budget na yan. Nung 2022. Simpleng logic lang to. July 2022, pinag-usapan to ng 2021 at na-approve ng 2021 din. Tayo naman, 2025 pa lang, pinag-uusapan na natin yung 2026 budget. Malinaw na? Okay na. DDS minsan, na rin sa ayos yung utak nyo eh. Huwag kasi laging tanglad yung kinakain nyo. So, paano guys? Hanggang dito na lang at maraming salamat. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At pa-follow na rin po ang ating Facebook page at Solidong Taga Norte. Once again, I love you all and goodbye.